Kinontra ng mga taga-Tondo, Maynila ang ulat na bumaba ang antas ng kriminalidad sa bansa. Anila, taliwas ito sa tunay na nangyayari sa mga komunidad sa iba't ibang panig ng bansa. Tinawag naman ng isang banateros ang nasabing PNP report ukol sa crime rate na isang malaking kalokohan. Si Craceline Catarong magbabalita live. Craceline, magandang gabi. Frances, magandang gabi. Layo ni Pastor Apollo C. Kibuloy na ayusin ang bansang Pilipinas para sa mas magandang bukas ng mga susunod na henerasyon. Ito'y tugon din o bilang tugon din sa hinaing ng mga Pilipino na nagsasabing hindi na nila ramdam ang kaligtasan sa kanilang komunidad dahil sa lumalalang kaso ng krimen. Lalo dahil nga sa lumalalang kaso ng krimen na nagdulot sa kanila ng takot at pangamba. Iniulat ng Philippine National Police ang 18.4% pagbaba ng crime rate sa buong bansa mula Enero 12 hanggang Marso 22 ngayong taon. Malaking pagbaba raw ang naitala sa murder, homicide at physical injury. Bumaba rin daw ang kaso ng rape at pagnanakaw, habang bahagyang bumaba ang carnapping. Ngunit para sa mga taga-Tondo, Maynila, hindi ito sumasalamin sa aktual na kalagayan. Sinabi ni Aling Wilma na patuloy pa rin dumarami ang krimen, lalo na yung mga may kinalaman sa illegal na droga. Lalo na yung sa droga, as in sobrang dami na, hindi siya katulad kay Duterte na talagang lahat wala na, natanggal na lahat. Pero nung ito kasi sa panahon ngayon ulit, wala na, as in dumami na, lalo na yung mga pagpatay, ganyan, as in madami na talaga. Kaya sa akin, hindi na siya safe. Nagpahayag din ng pagkabahala si Aling Edna, isang ina na nangangambang baka mabiktima ang kanyang mga anak sa patuloy na isyu ng kidnapping. Kinukuha yung kidney na solusyonan ba yun? Iba hindi. Kaming mga magulang na nag-worry. Hindi naman na solusyonan yun eh. Kaming mga magulang na natatakot lang sa mga ganun sistema. O, yung kidnap, kasi ng aksyon. Di ba wala? Para naman kay Engineer Calapi, kasinungalingan ang ulat ng pamahalaan na bumaba ang kriminalidad sa bansa. Yung crime naman, sumobra na eh. Dahil yung drug, tuloy-tuloy yung drugs eh. Hindi na bumababa yung drugs eh. Wala naman totoo yun sa kanila eh. Panay kasinungalingan lahat yan eh. Ayon naman kay Bong Zapanta, isang kinatawan ni Attorney Vic Rodriguez, ang patuloy na krimen ay malinaw na epekto ng lumalalang kahirapan at kagutuman sa bansa. Alam naman po nating lahat na isa sa dahilan ng paglala ng krimen ay yung matinding kahirapan na naranasan natin sa ating bayan ngayon. Sobrang taas ng mga presyo ng bilihin at lumalaking kawalan ng trabaho sa ating mga kababayan. No? Dagdag pa niya, malaki ang kakulangan ng gobyerno sa pagbibigay ng konkretong solusyon sa mga suliraning ito. Wala tayong makitang solusyon o programa. Halimbawa yung solusyon sa kahirapan o sa pagkain, walang programa para sa food security. Sa halip ay mga ayuda katulad ng AIX, tupad. Binigyang diin naman ni Jay Guevara, isa sa mga banateros at anchor ng SMNI, na ang sinasabing pagbaba ng krimen ay isang malaking kalokohan. Siguro naman hindi naman na tayo bulag at bingi para hindi natin malaman kung ano yung totoo at araw-araw palaging may nababalitaan tayo na mga nangyayaring patayan at mga nawawalang especially yung mga nawawalang mga kabataan at mga nare-rape. Aniya, taliwas ito sa takbo ng kalagayan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi katulad nung panahon ni Pangulong Duterte na talagang takot ang mga drug lord, ang mga sindikato
na gumawa ng krimen dito sa bansa natin dahil nga sa pamamalakad ni Pangulong Duterte. Ngayon, parang nangyari, lumaganap ang droga. Alam naman natin ang droga ang pinakaugat ng krimen sa bansang Pilipinas. Dagdag pa ni Guevara, ang pagboto sa 10 pambato ng PDP Laban, partikular ang isa sa mga pangunahing iniendorso ni FPRRD, si Pastor Apollo C. Quiboloy, ay daan para muling maranasan ng bayan ang tatak Duterte na pamamahala. Subok na natin ang Duterte, subok na natin si Pangulong Duterte na walang tapon sa kanyang mga iniindorsong mga kandidato. Siyempre, lalong-lalo na ang pinakamatalik niyang kaibigan sa lahat na si Pastor Apollo C. Quiboloy na talagang alam nyo naman kung bubusisiin nyo, halos 70 plus na batas ang maipapasa niya sa Senado na mas makakatulong sa bansa natin. Si Guevara ang tumayong kinatawa ng Pastor Apollo Quiboloy for Senator Movement sa ginanap na Ayusin Natin ang Pilipinas nationwide campaign rally na dinaluhan ng mga taga-Tondo, Maynila. Nakiisa rin dito ang Muslim community, ang Inday Cares volunteers at iba pang sektor ng lipunan na mainit na nagpahayag ng suporta sa mga kandidato ni dating Pangulong Duterte. Nagsalita rin sa harap ng mga Manilenyo ang kapatid ni Senador Rodald Bato de la Rosa na si Grace de la Rosa. Frances, para sa mga banateros, ang pagboto sa 10 senatorial candidates ng PDP Laban ay isang hakbang tungo sa isang tunay na pagbabago. Anila, ito ang simbolo ng bagong pag-asa para sa isang bansa na maayos, ligtas at maunlad. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, balik sa iyo, Frances. Maraming salamat, Creslin, sa iyong live report.